Ito na nga po mga kapatid, dito naman po tayo sa ating short vlog. Um, Meron pong nanindigan, may isa pong nanindigan sa side po ng mga Duterte. Ito po ay walang iba ang Duterte Youth Party List na pinanumunuan po ni Ronald Cardema at itong si Drixie Cardema, no? Yun nga, nagkaroon siya ng privilege speech dito po sa Kamara at siya po ay nanindigan at pinagtanggol niya po ang mag-amang Duterte na si Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inalala nito ang naging ambag ng Pangulong Rodrigo Duterte kung paano na paginhawa ng Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay nanunungkulang bilang presidente kung paano na iligtas sa kamay ng mga masasamang tao at mahulog sa mga durugista ang bansang Pilipinas. Ito po ay pinanindigan niya at ayun nga no, nakita natin nang siya po ay nagsalita na pagkatapos po ng kanyang pagpapahayag at pag papangalan sa mag-amang Duterte, siya po ay binatikos nito pong mga kongresista. Lumabas po si Arlene Brosas, nagsalita po si Akop, nagsalita si Benny Abante, nagsalita si Ers Barbers, at pinaninindigan nila na dapat na lumalabas lang daw itong Duterte Youth Party List na si Drixie Cardema kapag ka nandyan daw po ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang Madam Vice President, no? Ito po ay sinuplak nila. Ngunit alam naman po natin na ang Duterte Youth Party List ay pinangungunahan po ito ni Ronald Cardema. Siguro nasaktan po itong mga representative natin na bakit ganun ang naging salita at sabi nga ni Ace Barbers na dapat ikaw ay dumalo sa mga nagiging pagdinig dito sa Senado, sa Kamara, na kapag may mga hearing, may mga gusto kayong paimbestigahan, dumalo kayo. Hindi yung sisipot lang kayo kapag nandyan ang Vice President Sara Duterte at ang Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi lang kayo ang nagmamahal sa bansang Pilipinas, no? At itong mga makakaliwang grupo nga, no, na pinanungunahan ito ni Franz Castro, Raul Manuel, at itong si Arlene Brosas, no? Itong mga makakaliwang grupo na to, lumabas po, nakita po natin, galit na galit po kaninang lumabas. Itong si Franz Castro, at ang sabi nga po niya ay siya po ay papauwi na po. Papauwi na daw siya at siya daw ay malapit na sa pintuan nang marinig niya po ang boses nitong ni Drixie Cardema na binabanatan po ang mga makakaliwang grupo. Nasaktan po itong babae na to kasi totoo naman po ang sinasabi ni Drixie Cardema na wala naman po talagang ginawa eh. Ang kinukundina ng mga taong ito ay puro lang sa mga side ng mga Duterte, yung mga naging pagkakamali ng Duterte. Pero hindi nila nakikita ang mga nagawang kabutihan ng Pangulong Rodrigo Duterte kung papaano na isaayos ng kahit papaano na gumanda ang pagtakbo ng Pilipinas nung siya ay nanunungkulan. Ito po ay binigyan din ni Drixie Cardema na ipatawag nyo ang mga taong natulungan, na rehabilitate, na iligtas at naging safe nung panahon ni Rodrigo Duterte, nung sila ay mga nasa kalsada, nung sila ay nakaiwas sa mga masasamang bisyo. Ipatawag nyo sila, huwag kayong maging bias. Ayun po ang binigyan din ni Drixie Cardema na ikinagalit po talaga nitong mga kongresista natin. Nag-react sa Ace Barbers na wag mong aakuin na ikaw lang ang nagmamahal sa bansang Pilipinas. At ganoon din ang pahayag nito ni Akop at ni Benny Abante na sila po ay nasasaktan. Kasi totoo naman ang Duterte Youth Party List lang talaga ang nanindigan. Wala naman pong iba. Alam naman natin na kapag kami nagtatanggol sa mga Duterte, talagang nagagalit po itong mga buhayang mga politiko na ito. At ang gusto nila ay walang magtatanggol sa mga Duterte. Ang gusto nila ay lahat kalaban. Parang ang gusto nilang mangyari ay walang manindigan sa side ng mga Duterte. Nakita naman po natin kung paano sa nag-uumpisa pa lang po kung paano nabirahin ni Arlene Brosas ang Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kaya nung makita po natin sila po ay naaligaga, no? At nagagalit at ang sabi nga sa susunod na pagdinig dapat nandoon si Drixie Cardema
para magkaalaman at kung meron silang gustong ipaimbestigahan, gumawa sila ng formal na ano para makatulong sila at tumulong sila sa pag-iimbestiga. Ayun po ang sinabi ng bruhang si Franz Castro, no? Na akala mo naman may naitulong na sa bansang Pilipinas, na kung ako nakala mo sila may nagagawang mabuti, alam naman po natin na ito pong mga tao na to mga makakaliwang grupo, no? Yan po yung mga Kabataan Party List, Akbayan Party List, Gabriela, Teacher Party List, na itong mga party list na ito po ay sumusuporta sa mga kakaliwang grupo, no? At alam mo naman natin na ang Duterte Party List talaga ang kahit na papaanong naninindigan. At mayroon silang mga ipinapasang bills talaga na talagang kahit papaano makakatulong sa taong bayan. Itong mga hayop na mga politikong ito na sina Ace Barbers, Benny Abante, Ako Paduano, na ang gusto lang nito ay puro batikos lang. Puro batikos lang ang gagawin ng tao. Walang magtatanggol sa pamilyang Duterte. Ano ang magiging sitwasyon ng bansa kung tulad yan? Kaya ang Pangulong Rodrigo Duterte nawawalan ng tiwala na dumalo sa inyo kasi nakikita ko paano kayo maging bias. Ayun nga lang konting manifestation lang yan at konting pagtatanggol lang yan sa pamilyang Duterte. Nag-iyakan kayong lahat. Isipin mo isang bira ni Drixie Cardema, halos lahat ng mga kongresista nag-react sa kanya naging pahayag. Kung titignan mo kung gaano kabayas at kawalang hiya itong mga buhayang mga politiko na ito na walang inisip kundi ang sariling kapakanan, mag-isip-isip po kayo. Tama naman po ang naging desisyon niya na ipatawag niyo rin po ang mga taong nakinabang, ang mga taong nabigyan ng maayos na pamumuhay nung ang panahong Rodrigo Duterte ay nanunungkulan. Kaya kayo mga kapatid, nung mga panahon ba ni Pangulong Rodrigo Duterte, masasabi niyo po ba na kayo po ay ligtas? Masasabi niyo po ba na ang inyo pong mga anak ay nakakauwi at nakakapaglakad ng hating gabi nang hindi po kayo nag-iisip? Sa tingin niyo po ba, tama po ba ang naging pahayag ni Drixie Cardema na kung dinahin at ipagtanggol po ang mga Duterte? Magpahayag po ng tama laban sa mga Duterte? Ano pong masasabi niyo mga kapatid sa ginawa pong ang asal nitong mga kongresista sa naging pahayag po ni Drixie Cardema? Siya po ba ay tamang nanindigan o siya po ba ay may maling paninindigan? Ipahayag niyo po ang inyong mga komento, suggestion dyan po sa ating comment section mga kapatid. Iisa-isahin po natin yan at maraming salamat po sa pagsuporta dito po sa ating YouTube channel. Isang magandang araw po at mag-ingat po tayong lahat.